Mga kalingap, mga ka-Adonis, mga katekram, tapos na ang kaarawan ni Dave o Lordy Biel na kanilang tinatawag. Subalit may mga issue pa rin na hindi matapos-tapos, lalo na dun sa mga issue ng mga ninong ni Dave. Hindi siguro nila matanggap kung ano ang kinahinatnan ng pagla-live ng birthday, ng 18th birthday ni Dave. And in fact, alam nyo lahat, na nag-request naman si Dave na sabi niya wag na lang daw i-live dahil nga sa mga basher. And in fact, again, for the second time, ay ang sabi nyo, mag-a-assign kayo ng mga minions. I mean, mga moderator pala para magbantay, mag-moderate o maging admin doon sa gagawin na live para daw makontrol yung mga mambabash. Ibig sabihin, alam nyo na kapag kayo ay nag-live, mayroong mga mambabash, mayroong mga komento na hindi magiging maganda sa inyong paningin at sa inyong panlasa, ganun din sa inyong pandinig. Kumbaga, ito ay magiging masakit sa lahat ng inyong senses. Ito ang resulta ng hindi nyo pakikinig at pagbibigay sa kahilingan ni Dave na wag nang mag-live. At hindi maiiwasan na may magkomento. At katunayan yan, hindi naman talaga para kay Lordy Biel o kay Dave. Yung pambabash na madidinig nyo o mababasa nyo, kung hindi doon sa mga tao, doon sa kanyang mga handler ngayon na nag-facilitate ng birthday ni Dave. At hindi maiiwasang ikumpara itong pagdiriwang na ito, itong birthday na ito, doon sa mga previous years na selebrasyon ni Dave ng kanyang birthday sa piling ng kanyang tatay Tekram o ng Manalastas family. Hindi maiiwasan yan. Ngayon, ang sinasabi nila nagpapakalap daw itong si Ninong nanghihingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan para daw isave yung mga link ng mga taong nang bash kay Dave. Nang bash kay Dave? Kay Dave ba talaga? O baka naman kayo ang nabash? Kasi hindi mangyayari na magkakaroon ng bashing kung wala silang napanood. Sinabi na nga ni Dave na wag nang i-live. Pero ini-live nyo pa rin. So, sino ang may kasalanan dito? Ang mga reactor ba? Mga defender ng Tekram community? O kayo na mga humahawak kay Dave na minsan nang sinabi ni Dave na wag na mag-live pero nag-live pa rin kayo para sa views. At pagkatapos niyan, yung inyong pagkakamali, yung expectation versus reality na nangyari doon sa birthday ni Dave ay hindi pumabor sa inyo. Na imbes na makapagmalaki kayo na maraming nanonood, marami ang pupunta, maraming makikikain, hindi po nangyari. Kaya maraming nakomento ang mga reactors na kesyo parang lamay daw, na kesyo nilalangaw, na kesyo parang mga multo ang umatin dahil hindi mo makita. At lahat po ng ito ay puro negative impressions doon sa sinasabi ninyo at pinagmamayabang ninyo na pasabog. Ito pala ang sasabog sa inyo. Tapos maninisi kayo na binabash si Dave. Wherein ang binabash naman ay yung mga ninong. No? We are not taking any personally from you. From all of you. Kung ang gusto nyo lang naman pala mag-flex ng barong di sana sinabi nyo na lang, nag-post na lang kayo sa community nyo na maganda ang barong ko. Di sana nilay ko pa at shinare ko pa. Kaso ang nangyari nga, mas maganda pa yung barong kaysa doon sa suot ni Dave. At hindi yan maiiwasan. Kasi hindi lahat ng pineplex natin ay magugustuhan ng ating mga tagapanood. Pagkatapos, kayo pang yun ang may gana na magsampa ng kaso o ng complaint. Complaint? Ano ba iniisip nyo na ganun kadali magsampa ng kaso? Sa dami ng nag-reaction, sa tingin mo, masasampahan nyo ng kaso? Ha? Yung gastos, attorney's fee? Yung handa nga lang ni Dave, hindi nyo matustusan ng maayos Yung pagpapademanda pa, yung pagsasampa pa ng kaso. Baka naman dahil sa gastos na yan hindi nyo mabuo yung amount na kailangan nyo para makapagdemanda Baka imbis na kaso, trangkaso ang abutin ninyo. Mga reactors na naman ang masisisi dito. Kung hindi sana kasi kayo nag-live, walang mangyayaring ganon. At hindi ganon kadali na kapag kayo ay nagreklamo, ay papakinggan na lamang kayo. Nang ganon-ganon na lamang without any further investigation or any proof ng inyong nirereklamo. Siyempre, pag-aaralan yan mula sa umpisa at punot dulo. At imbes na kayo ay mapanigan, baka malaman pa, mahukay pa yung inyong mga pinaggagawa
kesa doon sa mga kaso na gusto nyong isampa sa mga reactor na inyong pinagngangawa. Huwag naman ganun. Huwag. Wala pa naman kaming pampiyansa ngayon. But then again, sa tingin mo ba, kapag ginawa mo yan, ay hindi magre-retaliate ang mga taga-suporta ni Sir Tekram? Siyempre, tatapatan natin yan at tatanungin kung bakit gano'n ang nangyari, bakit napunta si Dave sa inyo, at pagkatapos bubusisiin din, tatanungin si Tatay Tekram, ano ba nangyari, bakit nagkaganito, no? Bakit nagsasalita yung mga defender ninyo? Kasi nga po, ganito ang nangyari. Si Dave ay nasisikipan na sa bahay sa sinasabi niyang pagdidisiplina at kaya lumayas. Pero sila Tatay Tekram ay nagdidisiplina lamang para ingatan si Dave at para mailigtas sa anumang kapahamakan. Dahil kung pag-uusapan yung paglabas-labas nila ng gabi na walang paalam, cargo de konsensya mismo nila Tatay Tekram kung may mangyari kay Dave. At makikita yan doon sa CCTV mismo. Kung si Dave ay nasa tamang edad na o matured na pag-iisip na, walang problema. At dyan nga siya hinahanda ng pamilya Manalastas, especially ni Tatay Tekram. Subalit, yung mga nag-handle sa kanya ngayon ay walang pakialam at hindi ito nakikita sapagkat kakabigay nyo, kakaluwag nyo, baka hindi naabutin pa ni Dave yung kanyang mga pangarap. Yung future na sinasabi niya na kailangan i-enjoy at kalimutan ang nakalipas or forget the past. Gaya ng kanyang talumpati. Ganun ba ang gusto ninyong mangyari? Well, may sasabihin lamang din naman ako, napanood ko or nabasa ko, bakit iniingatan, bakit inihigpitan, lalo na sa oras ng gabi na hindi dapat sila lumalabas, nila Luis. Sa Amerika, mayroong mag-ina. Yung anak niya na babae na inaakala niya na laging natutulog na maaga doon sa kwarto ay hindi naman pala totoo. Sa makatuwid, itong kanyang anak na babae nagsisinungaling na siya ay matutulog na maaga at nandoon lamang sa kanyang kwarto dahil siya ay pinagbabawalan ng kanyang ina. And fast forward, may nangyaring disgrasya. Namatay yung kanyang anak at napag-alaman na ito ay tumakas. Siguro dumaan doon sa bintana at pagkatapos sila po ay nagkaroon ng disgrasya. At ang nangyari, inimbestigahan ng mga pulis at inireport doon mismo sa nanay na ang kanyang anak ay patay na. At ang sabi ng pulis, nung nakaharap na nila ang ina, na nagturan na patay na po ang inyong anak. Pero ang sabi ng ina, paano mangyayari yun? Hindi maaari sapagkat ang aking anak ay natutulog na. At noong binuksan nila ang pintuan ng kwarto ng kanyang anak, wala po ang kanyang anak na babae. At tunay na tunay, ito po ay patay na dahil tumakas, dahil hindi alam na magulang yung kanyang ginagawa sa oras ng gabi. Yun din ang iniiwasan na kaparehong senaryo na posibleng mangyari kay Dave kung hindi mapag-iingatan, kung hindi mabibigyan ng karampatang disiplina. Sa tingin nyo ba, walang karapatang ipaglaban nila Tatay Tekram ng Manalastas family na disiplinahin, pag-ingatan yung mga bata na nasa kanilang pangangalaga? At yan ang aalamin ng mga kapulisan kung ano yung pinaka-motibo, kung ano yung mga punot dulo. At kapag nagkataon at nalaman nila yan, kayo pa ngayon ang mapapahiya. So, demanda pa more. Yun ba pinagmamalaki nyo? O baka naman kailangan pang ilabas ng pamilya Manalastas ang CCTV ng sinasabing pagtakas nila Dave at Luis. Soon, kung kinakailangan, yan ang gagawin nila para lumabas ang katotohanan. Para malaman natin kung sino yung tunay na may pagkukulang.